Paglubog ng araw, bahagya ng nakampante ang misis ni Nelson. Ngunit bago pa man tuluyang mawala ang pag-aalala nito, ay biglang nangyari ang kinatatakutan niya. Sumigaw ang driver. "Wala tayong preno!" Agad na taranta ang lahat ng sakay ng bus. Mabilis ang naging pangyayari. Bigla na lang silang bumangga sa steel barrier at nagpagulong-gulong ang bus sa ilalim ng bangin. Nagising na lamang si Nelson sa tawag ng kanyang misis. Nasa labas na ito ng nawasak na bus kasama ang kanilang anak. Napayakap na lang si Nelson at nagpasalamat na walang nangyaring masama sa kanila. Nakatayo na rin sa labas ang iba pang pasahero ng bus. Niyaya ni Nelson ang kanyang asawa na akyatin na lang ang bangin upang mag-antay sa daan kung may ibang masasakyan. Nang makarating sila sa itaas, nakita nila na may nauna na pala sa kanila. Mga kasama rin nilang pasahero kanina. Isang estudyanteng lalaki at isang magkasintahan. Ilang minuto lang silang nag-antay dahil agad ding may pumarang bus. Naunang sumakay ang magkasintahan, sunod ang estudyante. Tapos inalalayan ni Nelson ng kanyang mag-ina upang makasakay na rin. Sa pinakalikod na upo sila Nelson. Pag-andar ng bus, muling sinuri ni Nelson ng kanyang asawa at anak kung sigurado ba silang hindi sila nasaktan. Tinignan niya rin ang magkasintahan at mukhang ayos lang din ang mga ito. Pero labis siyang nag-aalala para sa estudyanteng kasama nila. Nakausli ang buto sa kanyang braso. Patuloy din ang pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan. Ito ay dahil napakalaki ng kanyang sugat sa ulo. Kung iisipin mo nga, ay parang imposibleng nabuhay pa ito matapos tamuhin ang ganito katinding pinsala. Hindi naiwasan ni Nelson na magduda. Hindi kaya kaluluwa na lang ang estudyanteng kasama namin? Tumayo si Nelson upang kumprontahin ito. Ngunit biglang tumigil ang bus at iika-ikang bumaba ang duguang estudyante. Sinundan ito ng tingin ni Nelson habang dahan-dahan na naglakad palayo sa bus. Tuwang-tuwa ang magkasintahang Alfred at Rhea. Ito ay dahil sa wakas, pinayagan na si Rhea na magpakasal ng kanyang mga magulang. Dinayo pa nila ang mga ito sa probinsya para lang hingin ang kanilang basbas. Ngunit ang labis na kasiyahan ay napalitan ng takot nang malaman nilang nawalan ng preno ang bus na sinasakyan nila. Nahulog ito sa bangin at nagpagulong-gulong pababa. Napakabilis ng pangyayari. Nagising ang magkasintahan na magkayakap pa sa kanilang upuan. Nang masiguro ni Alfred na hindi sila nasaktan, agad itong nagmadali. Hinatak si Rhea at umakyat papunta sa daan. Kailangan nilang magmadali upang makarating agad sa airport. Hindi sila pwedeng mahuli dahil madodoble sila ng pamasahe. Swerte naman at agad na may pumarang bus. Nagmamadali silang sumakay. Halos hindi na nila napansin na may mga kasabay din pala silang pasahero kasama nila sa nahulog na bus. Merong mag-asawa na karga ang kanilang anak. Umupo rin sila sa bandang likod, kagaya nila Alfred. Kasama rin nila buhat sa nahulog na bus ay isang estudyante. Lubhang nakakatakot ang itsura nito. Halos kulay pula na ito dahil balot na balot ng dugo na patuloy na umaagos sa sahig ng bus. Hindi ito nagsasalita at napakaputla ng muka. Hindi na rin nila masiguro kung kasama ba nila talaga ito kanina sa naaksidenteng bus. Binulungan na lang ni Alfred si Rhea. "Huwag mo na lang tignan. Kahit ako ay nangingilabot din sa itsura niya." Napansin nilang akmang lalapitan na ng kasama nilang lalaki ang estudyante.
Ngunit biglang huminto ang bus. Dahan-dahang bumaba ang nakakatakot na estudyante. Pinagmasdan nila ito habang naglalakad palayo at umandar ng muli ang bus. Lingguhan kung umuwi si Joshua sa kanilang pamilya. Medyo malayo ang eskwelahan niya, kaya nagdo-dorm lang ito. Kagagaling niya lang sa kanilang bahay at babalik na siyang muli sa dorm. Kailangan niya pang mag-aral dahil may nalalapit silang pagsusulit. Nakaupo si Joshua sa pinakalikod ng bus. Medyo matulin ang takbo nito. Maya-maya pa, biglang sumigaw ang driver. Nawalan daw ng preno ang bus. Nataranta ang mga pasahero nang bumangga sila sa barrier. Si Joshua naman ay napakapit na lang habang nagpapagulong-gulong ang bus pababa. Nang tumigil sa paggalaw ang bus, hindi na iwasan ni Joshua na magsuka. Bagamat grabe ang tinamo niyang mga sugat, pinilit nito na tumakbo palabas ng nagkayupi-yuping bus. Paika-ika itong umakyat papunta sa daan upang magbaka sakaling may pumarang sasakyan. Mabuti na lang at mayroong humintong bus. Agad sumakay si Joshua. Mabilis niyang kinwento ang nangyari sa driver. Sinabihan siya nito na sumakay na dahil may madadaanan silang ospital malapit dito. Sa puntong ito, naghihingalo na si Joshua. Labis ang sakit na kanyang nararamdaman. Paghinto ng bus, hindi na nag-aksaya ng oras si Joshua. Bagamat iika-ika, nagmadali itong bumaba at nagpasalamat sa driver. Pagdating niya sa ospital, nagkagulo ang lahat ng mga nurse. Nagmadali sila upang lapatan ng luna si Joshua. Agad din umalis ang ambulansya. Makaraang ituro niya ang lugar kung saan sila na aksidente. Ilang sandali pa at hindi na nakayanan ni Joshua. Nawalan ito ng malay. Nagising siya sa tinig ng kanyang ina. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa isang kwarto na siya ng ospital at napapalibutan ng kanyang pamilya. 2 araw na pala ang lumipas. Maya-maya pa, may pumasok na mga pulis sa kwarto. Hihingan lang daw siya ng statement tungkol sa aksidente. Sinabi din nila kay Joshua kung gaano ito kaswerte. Puno ang bus na sinasakyan niya at lahat ng sakay nito, kabilang ang driver, ay binawian ng buhay. Si Joshua ang nag-iisang nakaligtas. Sa tindi ng aksidente, dead on the spot ang mga sakay nito. Milagro lang talaga na nabuhay si Joshua. Hindi naman nagulat ang binata. Napaiyak na lang ito nang ikwento ang nangyari. Nawalan ng preno ang bus. Nagpagulong-gulong ito pababa. Pinalad ang binata na nakahawak na maigi sa mga upuan. Malapitan na nakita ni Joshua na humampas ang katawan ng mga pasahero sa iba't ibang direksyon. Dinig niya ang hiyawan ng mga ito habang isa-isang binabawian ng buhay. Nang tumigil sa paggalaw ang bus, katahimikan ang namayani. Nasuka na lang ang binata sa kanyang nakita. Nagkaputol-putol ang mga katawan ng ilan sa mga pasahero. May ilan na basag ang bungo. Nagtalsika ng kanilang dugo at laman loob sa mga upuan at sahig. At doon pa lang, alam na ni Joshua na tanging siya lang ang sinuwerteng nabuhay sa malagim na aksidente.